Hi, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist. Welcome sa The Breakdown Podcast, where we break down the thoughts, feelings, and experiences that make us human. Pag-usapan natin today ang isang tanong na simple pakinggan, pero syempre ang bigat pala minsan sagutin. Paano mo malalaman kung sino ang totoong kaibigan? Or totoo ba yung kaibigan mo? Paano? Let's break it down! So, aminin natin, habang tumatanda tayo, mas nagiging malinaw na hindi lahat ng kasama natin pwede nating tawaging kaibigan. May mga taong masaya, 'di ba? Kapag nandun tayo sa high natin, 'di ba? Kapag marami tayong mga na-achieve. Pero pag may mga times na kailangan natin yung mga taong inaasahan natin, minsan napapansin natin parang tayo na lang pala, no? Yung mga taong hindi natin alam kung ano ba, seasonal ba 'to o kaibigan ko ba talaga, 'no? Yung parang napapatanong tayo kung, baka one-sided ba itong friendship na 'to. So, siyempre kapag may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, hindi naman natin maiiwasan 'yun, 'di ba, na kailangan pa rin natin ng social and emotional support. Lalo-lalo na kapag wasak ka na, 'di ba? May mga times na kailangan natin talaga ng may malalapitan. So, 'yun yung mga times na mapapaisip tayo, sino kaya yung mga kaibigan ko na talagang nandiyan for me, 'di ba? O siyempre alam naman natin as a mature adult naman, alam natin na may times na hindi naman laging present yung mga friends natin, 'di ba? Pero importante na at least maramdaman natin na hindi talaga tayo total na mag-isa. Pero ito nga magandang pag-usapan natin ano ba talaga yung mga, signs kung ito bang kaibigan natin ay hindi lang seasonal, hindi lang during the time na masaya tayo, kundi sila din yung mga kaibigan na makakasama natin for a lifetime. Yun yung susubukan nating i-highlight ngayon. So, ito yung 5 signs na ang kaibigan mo ay totoo at hindi lang siya during the time na convenient sa kanya. So, makinig na, no? Ito yung una nating sign, yung pagiging safe space. Hindi mo kailangan na mag-perform, hindi mo kailangan na suotin yung iba't ibang mask or roles mo kapag kasama mo siya, nararamdaman mo na safe space ka sa kanya. And kapag sinabi nating safe space, hindi lang siya yung physical syempre, no? Nandito din yung emotionally nararamdaman mo na parang open ka sa kanya, nagiging honest ka, hindi mo kailangang i-filter yung mga salita mo, hindi mo kailangang magpanggap. Minsan nga kahit hindi ka magsalita, nararamdaman na kagad niya, "Uy bes, okay ka lang ba?" 'Di ba? At saka dahil hina-highlight din natin yung tinatawag na safe space, alam mo 'tong kaibigan mo na 'to na kapag nag-open up ka ng sensitive na topic sa kanya o kaya naman yung, alam mo yun, yung mga experiences mo, puwedeng traumatic experience, alam mo na hindi niya yun gagamitin sa'yo. Hindi niya yun isusumbat sa'yo, 'di ba? Nandun yung pakiramdam na yung confidentiality, hindi ka iminamarites lang nitong tao na 'to, kasi kaibigan mo siya, 'di ba? So, kaya hindi mo nafi-feel na danger 'tong tao na 'to. So, kasi safe space talaga siya, 'no? Kapag napapagod ka, 'di ba, nararamdaman mo na meron kang puwedeng puntahan, puwede kang umiyak, 'di ba? Puwede kang mag-vent. So, yung safe space, ibig sabihin puwede ka rin na magkamali, kasama din 'yan. So, dito sa point ng pagiging safe space, marami mang nagbabago sa life mo, pero 'tong kaibigan mo na 'to kapag nandiyan siya, kasama mo siya, kahit maingay pa 'yan, 'di ba? Nararamdaman mo na okey lang na kahit yung presence lang niya, yung pakikinig lang niya, kahit di siya masyadong magsalita o magbigay ng advice or kahit nga magbigay siya ng advice, hindi ka basta-basta na-hurt kasi nga alam mo kung saan siya nanggagaling at safe space kayo sa isa't isa, ayun 'no? Siyempre gusto ko lang i-highlight dito dahil na-mention ko kanina yung about sa confidentiality. Siyempre may mga times na kapag magkakaibigan daw, 'di ba, nagkakaroon ng point wherein nagbibiruan. Tama, naranasan niyo din 'yan. So, lalo na halimbawa kapag marami kayo, 'di ba, tapos nagbibiruan kayo, ganyan. Normal naman 'yon sa magkakaibigan. Pero I think ito importante 'to na malagay din natin na reminder. Alam ko namang walang perfect sa friendship, pero sana ma-raise ito sa awareness natin na kapag kaibigan tayo at sinabi nating safe space, yung jokes natin,
sa kaharap natin na kaibigan natin, hindi natin yon binabalandra sa harap ng maraming tao, lalo pa halimbawa insecurity niya pala yun, tapos ginagamit natin na sa joke in front of other people. 'Di ba? Kaibigan ka ba talaga kapag ginagawa mo yun, 'di ba? Kasi sabihin mo sa kanya na, "Uy, 'to joke lang naman, masyado ka namang pikon." Isang indication na pagiging safe space na sensitive ka doon sa insecurity ng kaibigan mo, sensitive ka doon kung traumatic yun sa kanya. Importante din nare-remind mo yung sarili mo na, "Eh, 'di ba matagal naman na natin pinag-usapan yun, dapat wala na yun, 'to naman jino-joke ka lang." Kahit matagal na, kung traumatic experience yun ng kaibigan mo, nandun pa rin yung sensitivity na, "Hala, parang nag-overstep ako." O ayan na, yung mga nag-overstep sa kaibigan nila, jinoke nila yung hindi dapat i-joke. Baka ito na yung opportunity ninyo mag-sorry talaga sa kaibigan ninyo kasi mamaya na-hurt nyo. So kapag kaibigan, safe space, kasama yon yung pagbibiro. Alam mo yun, nilulugar talaga natin siya, no? Hindi natin siya ginagamit sa harap ng mga tao, 'di ba? Kahit nga kayo nga lang dapat nandun pa rin yung hiya, 'di ba, dun sa kaibigan mo. Kasi nga inopen up niya yun sa'yo ng kinailangan niya ng lakas ng loob. Tapos ngayon, bibitawan mo lang basta yung mga salita na yun para lang gamitin as a joke, 'di ba? So hindi naman sa pagiging KJ, pero importante na mataas yung awareness natin sa mga bagay na yon, ha? Pangalawang sign, yung radical honesty. Ayun. Yung kaya mong magsabi ng totoo nang may malasakit. O take note, hina-highlight natin, may malasakit. Sa panahon kasi ngayon sa social media, no, napapansin ko na may mga tao na lagi nilang ginagamit yung term na yung honesty, parang ini-interchange siya doon sa, medyo for me, sa akin lang na-observe ko, parang form of disrespect na siya. Yung okay lang maging taklesa, pero yung nagiging disrespectful tayo minsan sa sinasabi natin. Pero sinasabi ng mga tao, okay lang yan, nagiging honest lang naman siya. Hindi. Pwede kang maging honest ng hindi bastos, 'di ba? Pwede kang maging honest ng may malasakit kung paano mo sinasabi yun dun sa taong kausap mo, 'di ba? Hindi natin po pwedeng labelan or i-rebrand yung disrespect as pagiging taklesa or pagiging honest. Doon tayo nalilito kung minsan. Kasi halimbawa, brand nung tao na yun na, "Ay, honest lang naman siya ganun talaga truth hurts." Pero kung naramdaman mo parang nakakabastos yun, may karapatan kang sabihin yun sa kanya na parang, "Teka lang besh, hindi ko yata matatanggap nung sinabi mo kasi parang medyo hindi siya pagiging honest lang, 'no?" Kumbaga parang nagiging disrespectful tayo sa part na yun, 'no? Puwede yun, pupuwede mo yun sabihin sa kaibigan mo kung feeling mo sumobra siya dun sa part na yun. Pero yun nga, ire-remind ko kayo when it comes to radical honesty, kaya natin sabihin mula sa puso natin yung gusto natin sabihin sa isang tao nang may malasakit. Nandun pa rin yung intention natin, 'di ba, na matulungan siya or manggaling itong mga thoughts natin tsaka nararamdaman natin para magkaroon siya ng clarity, 'di ba? Kaya nga naman natin sinasabi or ginagawa yung pagiging honest na yun kasi ang intention naman natin sa kaibigan natin, matulungan siya, mabigyan ng clarity, hindi para ma-humiliate siya, ma-embarrass siya, ma-down siya, madagdagan pa yung problema niya. Number one sign nga natin kanina, 'di ba, safe space? O kasama dapat sa honesty na yun na kahit nagsasabi ka ng totoo, ay hindi mo pa rin inaalis yung pagiging safe space, dapat nandun yung malasakit. So, dito kailangan mabalanse natin na kaya mong i-call out yung kaibigan mo kapag nagkamali siya or kahit ikaw, 'di ba, sinasabi mo sa kanya na kung feeling mo may mga nagagawa ako or nasasabi ako na hindi okay, call out mo lang ako, Kasi siyempre, gusto ko pa rin na maging ano ako, maging safe space ako sa'yo. Kasi mamaya hindi ko pala namamalayan may mga nagagawa pala ako or nasasabi ako na hindi pala okay sa'yo. So, yung nagkakaroon ka talaga nung gano'ng klaseng openness din sa kaibigan mo para puwede ka niya ma-call out or puwede mo siyang i-call out din. At nandun kayo nanggagaling sa point na, pino-protect ninyo yung isa't isa at hindi ninyo hinahayaan na pahiyain or alam mo yung mag-away kayo sa sa harap ng maraming tao. Kasi nga magkaibigan kayo dapat naman talaga nagtutulungan, 'di ba? Hindi hilahan. Paano kayo naging magkaibigan, hilahan pala kayo, may secret animosity, 'no? So, kasama dito yung, honesty with empathy. Yun din yung ibig sabihin ng radical honesty, 'no? Ito yung tinatawag na talagang real talk. Yung sinasabi natin minsan na real talk pero nabastos yung tao. Tapos talagang yung point parang akala mo sinasaktan talaga. Wag tayong malilito do'n, Wag tayong malilito do'n sa sinasabi nating, nagiging honest ka lang pero
yun talagang point ay parang alam mo yun, ini-embarrass mo siya or hini-humiliate mo siya. So, maging aware din tayo dun. So, puwede tayo na maging mabuting tao every time na nag-she-share tayo. Pangatlong sign, nandito din siyempre yung shared success. Oo, siyempre may times naman 'di ba, may mga healthy competition tayo sa loob ng pagkakaibigan para ma-inspire ang isa't isa. Pero hindi yung competition na parang may kasama na palang secret animosity tulad ng sinabi ko. May hilahan pala, may sabotage palang nagaganap 'no. So 'pag sa shared success, may healthy competition, nandito yung na-inspire kayo sa isa't isa, pinapalakpakan mo siya kapag meron siyang magandang nagawa at pinapalakpakan ka din niya kapag meron din successful sa'yo. At kasama dito siyempre yung hindi ka nasa-threaten just in case na may mga nangyayaring maganda na sunod-sunod sa'yo. Ayun, kasi nga ginagamit yun ng kaibigan mo para ma-inspire siya at gano'n ka rin sa kanya kapag nakikita mo siyang okay sa life na meron siya. So meaning, kapag masaya ka, 'di ba, masaya din siya. Kapag siyempre may mga nakikita din siyang mga bagay na pupuwedeng nagiging barrier sa success mo, 'di ba, ini-inform ka din niya, binibigyan ka din niya ng feedback. So, kumbaga yung totoong kaibigan, hindi ka niya hinahayaan na maging maliit, alam mo yon. Tinutulungan ka niya na maramdaman mong maging proud ka sa sarili mo, 'di ba? Tinutulungan ka din niya na maging magaan yung sitwasyon, 'no, just in case na may mga balakid na dumadaan sa life mo. So, siyempre aminin naman natin sa pagkakaibigan, pupuwede din na may mga nati-trigger tayo sa isa't isa. Halimbawa, may insecurity ka, o tapos halimbawa, yung kaibigan mo, yung insecurity na nararamdaman mo, kaya niyang gawin yun. So, hindi ka nahihiya sa kanya na sabihin din yung nararamdaman mo, "Uy, alam mo masuwerte ka kasi nagagawa mo yun, ako hindi ako magaling pagdating diyan." Siyempre yung kaibigan mo dahil nga, ini-inspire ka niya, 'di ba, nandun yung shared success, nandun yung, safe space din siya, tutulungan ka din niya kung paano mo din yun ma-overcome knowing na halimbawa, siya kaya niya yung gawin. So, nagiging cheerleader kayo ng isa't isa, hindi mo kina-question lalo yung sarili mo dun sa mga sitwasyon na feeling mo, hindi ka okay at siya kaya niya. Kumbaga ikaw tinutulungan ka pa nga niya na mag-step up, 'di ba? Kaya lumabas dun sa mismong safe ano mo, sa comfort zone or sa safe zone mo. So, pang-apat na ano natin, na indicator, nandito yung mature 'no, at saka yung healthy boundaries na tinatawag. Marunong magrespeto sa pagsasabi ng no, at saka nirerespeto din niya just in case na meron kang distansya. Na hindi porket halimbawa hindi ka nagpakita ng isang araw or isang linggo, kasi siyempre aminin natin may mga pinagdadaanan tayo kung minsan na hindi natin kayang ma-open up kaagad sa kaibigan natin. Hindi ibig sabihin nun na hindi sila safe space. May times na may mga problema kasi tayo na parang gusto natin i-workout muna sa sarili natin at hinahandaan natin yung sarili natin bago sabihin dun sa kaibigan natin. 'Di ba? At the same time, nandun din yung sensitivity na, hala, baka busy din siya, ayoko muna siya storbohin. So, may times na hindi kaagad natin nasasabi lahat ng problema natin sa kaibigan natin. So, sa mga gano'ng pagkakataon, 'di ba, may pagkakataon din na kailangan muna natin ng distansya at narerespeto 'yun ng kaibigan mo, hindi niya minamasama 'yun. Hindi niya pinapa-guilty ikaw na, "Bakit 'di mo ako kinakausap, bakit 'di mo kaagad sinabi sa'kin?" Or 'di ba? So 'pag may mga gano'ng pagkakataon, nirerespeto niya. Kung kailangan mo ng space, sige, okey lang, sabihin mo lang sa'kin. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Actually, kahit kung 'di mo nga kailangan, kakausapin kita, pero baka mabingi ka sa'kin. So, yung mga gano'n 'no, naiintindihan niya yung mga pinagdadaanan mo kahit hindi ka masyadong makapag-explain, pipiliin niyang unawain na, baka may nangyayari sa kanya ngayon, baka kailangan niya 'yun. Kasi kung sakali naman na importante 'to at, kailangan kong malaman 'yun, for sure i-inform naman niya ako. Hindi ka niya pinag-iisipan ng masama, 'di ba? Sa mga pagkakataong hindi ka makapagpaliwanag ng buo or hindi ka maging present, hihintayin niya muna yung side mo bago siya mag-isip. Oo, 'di ba, yung gano'n. Pero siyempre may mga pag-aalala do'n. Pero kung titignan mo generally yung gano'ng klase ng kaibigan, hindi ka niya pag-isipan ng masama. Kasi nga kaibigan mo siya, eh. Kahit nga may mga pagkakataon na hindi hindi niya alam yung buong information na nangyari sa buhay mo. Tapos kung kunwari may mga basher ka pala na hidden basher tapos yung kaibigan mo narinig niya yun, 'di ba? Tapos may narinig na pinag-uusapan ka, yung kaibigan mo na yung magse-step up yun dun. Hindi niya naman alam yung istorya niya, eh. Ano sinasabi ninyo? Or at least i-inform niya yung mga tao na yun na
hindi ka i-judge. So, yun yung mga kaibigan na kahit wala ka, nakatalikod ka, at hindi rin niya alam yung buong storya, hindi ka niya pag-iisipan ng masama kasi kaibigan ka niya. Nandun yung tiwala na sa'yo. At ganun ka din sa kanya. 'Di ba? So, like ko kinukwento at sinasabi dito sa inyo kung ano yung pagiging indicator, 'di ba, ng pagiging totoong kaibigan. So, kasama to dapat ha, pati kayo din sa kaibigan ninyo. O yan, yung pinakahuli nating indicator, yung mutual connection. So, nandun siya, kahit hindi convenient, 'di ba? At saka yung nararamdaman mong connection sa kanya, ganun din siya sa'yo. Siyempre, mahirap naman sukatin yun kung gaano ka-equal tong nararamdaman, no? Pero alam mo sa sarili mo na connected kayong dalawa. Kung minsan nga masasabi mo sa sarili mo na para siyang kapatid, pero magkaiba lang ng pinanggalingan ng magulang. Ganun yung pakiramdam, 'di ba? Pag may kaibigan ka talagang totoo sa'yo. Tapos, hindi naman kailangan na laging 24/7 present kayo sa isa't isa. May times nga kung hindi kayo magkita pero pag bigla na lang kayo nag-usap, ayun na, tuloy-tuloy na yung kwentuhan. Parang wala lang, yung space na hindi kayo nag-usap, parang hindi na naramdaman yung space na yun. Tuloy-tuloy lang siya. Magaan lang. O na hindi mo kailangan lagi nagpapaliwanag, uy, sorry blah, blah, blah. Hindi mo kailangan ipaliwanag sarili mo kasi tanggap ka na niya kung sino ka. 'Di ba? Alam niya na busy ka, alam mo din na busy din siya, 'di ba? And hindi 'yon nagma-matter. Yung ganong klaseng kaibigan, 'di ba? Yung mga low maintenance friendships, 'di ba? Pero ready to fight for you, 'di ba? Kapag may mga pinagdadaanan ka, ang saya nun. Tapos kapag kunwari busy siya or busy ka, wala lang. I mean, hindi siya nagiging issue, no? Although, gets ko, may mga pagkakataon, syempre na may mga friendies tayo na medyo matampuhin, di ba? Nagsaselos din. Kasi syempre, tao lang din naman yung mga ganyan. Pero napag-uusapan naman, di ba? Napag-uusapan. Pero hindi ito yung mga type of friendship na talagang manliliit ka na parang lagi ka nagkakamali at lagi mong kailangan ipaliwanag yung sarili mo. 'Di ba? So, ayun, yung ganitong klaseng type of friendship, no? Ito yung masasabi natin na pupuwedeng mag-lead to a lifetime connection. Ayun. So, siyempre ngayon bago natin tapusin 'to, may pahabol ako, 'di ba? Kasi kanina ko pa sinasabi nga na paano ba natin malalaman kung totoong kaibigan at sino ba yung totoong kaibigan ko. Mahalaga siyempre na tayo din, mini-make sure natin na yung lahat ng limang ano na yun, indicator ay ginagawa din talaga natin dun sa kaibigan natin. Hindi yung parang tayo lang yung tumitingin, 'di ba? Kung ano sila sa atin. Maganda tayo rin kung papaano din tayo, nag-a-act do'n sa mga kaibigan natin. Maganda na pinaparamdam din natin sa kanila na safe space tayo, kapag nagsasabi din tayo ng totoo, may malasakit, at marami pang iba 'no, yung 5 na na-mention ko kanina. So, yung totoong kaibigan siyempre nandito yung masasabi natin na, mararamdaman mo talaga yung kung sino ka 'no, at mas feel mo yung sarili mo kapag kasama mo siya. Oo, yung tanggap ka niya ng buo, 'di ba? At ikaw, yung pagiging totoo mo, kung ano man yung imperfections mo na palagay mo, meron ka, tanggap yun ng kaibigan mo at gano'n ka din siyempre sa kaibigan mo. So ngayon, habang pinag-uusapan natin 'tong mga tips na 'to or yung mga indicator na 'to, meron ka bang naiisip na kaibigan? Ayan, meron ka bang nakikita at saka nasasabi na, "Naku, yung kaibigan ko ngayon, naku, ito na talaga yung kaibigan ko kasi ramdam na ramdam ko na higit pa siya dito sa 5 na 'to." Kulang pa yung sinabi ni Mex Rian. So, kung meron kayong naisip ngayon na kaibigan ninyo at nafi-feel ninyo na hindi siya one-sided na pagkakaibigan, 'di ba? At ito na yung legit na sign, sabi mo nga na, "Hala, kaibigan ko, kaibigan talaga siya, 'di talaga 'to one-sided kasi lahat ng mga na-mention niya talagang tumbok na tumbok, 'di ba? 'Yun, puwede niyo siya 'no, puwede niyo siyang i-tag sa comment section or i-tag sa ating post. Puwede mo ring i-send 'to sa kanya, i-share 'to para malaman niya na ikaw talaga yung kaibigan ko, 'di ba? So, sana nakatulong 'to para mas maunawaan ninyo kung anong type of connection yung meron kayo at just in case lang 'no, na may mga specific parts ng ating podcast na feeling ninyo ay kailangan ng clarity, huwag niyong hayaan 'no na iwan 'yan sa mind ninyo. Puwede ninyong i-comment para siyempre,
ma-address din natin. At saka sana maging way din 'to kung sakali man na feeling niyo kulang itong ating podcast, puwede tayong mag-usap 'no, magkaroon ng discussion. Puwede niyong dagdagan yung mga ating insights dito kasi for sure meron din kayong karanasan sa pagkakaroon ng kaibigan and makakatulong din yon sa ating mga manonood kung sakali 'no. So, maraming salamat sa pakikinig. Kung feeling ninyo itong episode na 'to ay nag-resonate sa inyo, huwag niyong kalimutan na i-share with someone who might need it too. Until our next breakdown! This is Crossroads Media.